Alright, magandang gabi sa inyong lahat guys. Ayan, so nandito na ba lahat 'yan? So yung iba hindi pa nakapasok but however, let's begin our session for tonight. So welcome, Jelly, Ian, Edmer, Beverly, Baby, ayan, Alvin, 'yan magandang gabi. Si Sir Sam, magandang gabi. Alright, so, sino nga ba yung ginawa natin last night ng ano, si Miss Joyce 'no, tama ba? Si Miss Joyce yung ginawa natin ng nandito ba si Miss Joyce? Miss Joyce, nandiyan ka na ba? Ayan, nandiyan na siya yata. Alright, so let me quickly share my screen. Ano nga name ng page mo, Miss Joyce? 360 ba yun? Something like 360. I-ano ko lang, i-switch ko lang yung page. Ayan, Coach, 360 language, ayan. Let me just quickly share my screen. Masabit yung boses ko, Alright, nandito tayo ngayon sa page ni, Miss Joyce. So, teka lang, nagla-live ako. Nagla-live ako, guys. Alright, so basically, pupunta tayo dito ngayon sa Meta Business Suite, 'no? And, let's see, one second, ayan. Then i-ask ni Meta yung ano, yung, hang on one second. Ayan, verify natin yung account natin. Okay, and then send email. Wait lang natin yung confirmation. Ay, nangyari dito. Eh, tapos wait natin yung confirmation email natin. Ayan, verify. There you go. Ang daming OTP ngayon ni Meta. Maya't maya, humihingi ng OTP. Alright, so nandito tayo ngayon sa Meta Business Suite ni Miss Joyce. Punta tayo sa inbox, 'di ba? And check natin dito yung mga nag-message dun sa page. Tapos yung 'pag kinilik mo kasi 'tong all, 'no, makikita mo dito yung mga, eto minimize lang natin 'to, yung may mga Meta Ad ID. Yan yung 12026660331 something, 0687 yan yung Meta ID na kung tawagin. Ibig sabihin nun galing siya sa ads mo, okey? Tapos itong mga 'to halimbawa 'to si Krishna Leonos. Wala kang nakikitang Meta icon or ad ID, possible kasi nito nakita yung ads mo, pero dumiretso dun sa page mo tsaka nag-send ng message. Kaya wala siyang ad ID, 'no? Or madalas gano'n din yung ginagawa ko, eh. Um, 'Pag may dumaang ad sa'kin, tapos kung bago lang first time dumaan sa newsfeed ko, ang gagawin ko, iki-click ko yung page niya. Tapos titingnan ko kung legit ba yung page, kung merong mga post kasi minsan 'pag yung, nakita ko yung page na, first time na dumaan sa'kin tapos alam mo yun parang, magdududa ka kung talagang ano ba 'to, how long na itong page na 'to naka-publish 'no? Kaya most likely itong mga katulad ni Zar Krishna Lienos na 'to, nag-ano 'to, in-stalk yung page mo tapos nag-send ng message. Ngayon, itong ad ID kasi na 'to, ito yung magiging, anong tawag natin dito, parang tracking, kamukha nito.
Pareho lang ito ng ad ID na 'to, 120 na 'yan, 5687 doon sa ads na nira-run mo. Okey, share ko wait lang, stop sharing ko muna, punta lang ako dun sa ad account ni ni Miss Joyce. Anong pangalan nung ad account mo ulit? Ah, yung business portfolio mo, Miss Joyce, ito 360, 360 yan. So, 'pag tiningnan mo kasi 'to, itong mga ads na tumatakbo, kamukha nito halimbawa itong masterclass na 'to. Pagpunta mo ng ad level, meron niyang specific ad ID. So, 'pag kinilik natin 'to, click mo 'tong edit, pagpunta mo dito sa top right, meron kang makikitang 3 dots, eto, 3 dots tapos, makikita mo 'tong string of numbers na 'to, 687, kopyahin mo 'to, copy to clipboard ta's i-click mo yung close. Usually nilalagay ko yan dito, yung katapat nung ad, 'no. Tapos bawat ad kasi meron siyang kanya-kanyang ad ID, 'no, may specific ad ID siya. So, punta ka dito sa math, kunyari, tapos click mo 'tong 3 dots, copy mo 'yan tapos close. Itong pencil, i-click mo 'tong pencil, space tapos dash, ilalagay mo 'to. Tingnan mo 'to, kung magkaiba na sila ng ad ID. So, i-ano ko, izo-zoom in ko para makita niyo. Ayan, oh. So, yung science, 120,226,660. Yung nasa gitna niyan magkaiba na siya, 371 yung isa 369, 'di ba? 439 tapos ito 717, 3687, ito naman 9687. So, magkaiba siya ng ad ID. And lahat nung ads mo, magkaiba siya ng ad ID talaga. 'Pag pumunta ka dito sa lahat ng campaigns mo, halimbawa dalawang campaign mo 'to, 'pag pumunta ka ng ad level, bawat ad diyan meron siyang, ah, ad ID. Itong isang 'to, existing post ito, 'di ba? Ah, eto, ang tawag naman dito post ID, okey? Magkaiba ang post ID sa ad ID. Ibig sabihin ng post ID, existing post. Ibig sabihin, na-launch mo na i-publish mo muna sa page mo, bago mo siya ginawang ad. Kaya ang tawag dito post ID, dito mo siya kukunin. Kukunin mo 'to, tapos double click mo yung pencil, space, 'yan. Ang tawag diyan post ID. Yung nasa taas, ad ID po tawag dun, okey? Ah, eto. Kasi ito guys, yung nasa taas, ginawa mo siyang ad. Ang tawag dun is dark post. Ay teka, nasaan yun? Existing post din pala 'to. I see. 125,71,930. Okey, existing post siya, ayan. So, ad ID dito mo kukunin sa taas, post ID dito sa baba, 'no? So, tingnan natin kung pareho ba yung ad ID and post ID, 'yan magkaiba po 'yan, tingnan mo 'to, yung ad ID nag-e-end siya yung post ID nag-e-end siya ng 930, pero yung ad ID nag-e-end siya ng 0687. So, every time na may magme-message dun sa page mo, eto 'yan, nagre-reflect 'yan dito, okey? So, assuming na nalagyan mo lahat ng ads mo ng ad ID, madali mo siyang hanapin kasi kukunin mo lang yung ad ID tapos ise-search mo siya dito sa ads manager mo. So, let's assume na merong nag-convert dito sa ad na 'to. Kukunin mo lang 'tong ad ID, kunyari 'di ba marami kang campaigns na tumatakbo, para madali mo siyang mahanap,
Kunyari kamukha nito, 118 campaigns tapos 'pag sinelect mo merong 125 na ads. So kaysa isa-isahin mo 'yan, yung 125 na ads hanapin, yung ad ID mabilis mo siyang mahahanap. Bakit? Punta ka lang dito sa search by name, tapos i-paste mo dito yung ad ID, tapos i-click mo 'tong 'di ba may campaign ID, ad set IDs, tsaka ad IDs. Iki-click mo 'to, iyon mafi-filter out na or maa-isolate na yung ad na hinahanap mo. Okey, ibig sabihin kung halimbawa itong ad ID na 'to nag-convert ito si Rena, ibig sabihin na nag-convert naging customer mo, naging client mo, puwede mong i-attribute itong ad ID na 'to pabalik dun sa ads manager. Ngayon maituturo mo agad na, itong ad na ito ang responsible dun sa conversion, okey? Siya yung nagbigay sa'yo ng conversion. Malinaw ba yung ano ko guys, yung audio ko? Hindi naman ba choppy, ba't parang mahina yung net ko ngayon? Malinaw na. Okey, i-preview na natin ulit, teka. Tingnan natin yung ibang ad ha, dali lang. Mukha nito tingnan natin. Yan, madali mong maituro yung ad na yon, yung responsible doon sa conversions. Kasi ang hirap mag-scale ng ad na sa Messenger sa Ads Manager kung hindi mo alam kung ano yung ad na nagwo-work, tama ba? Ang hirap nun yung parang parang, "Uy, positive yung ROI ko ngayong buwan, ah." Ngayon 'pag tinanong kita, "Bakit ka positive?" Sinong ad yung nagbibigay sa'yo ng conversions? Ngayon 'pag hindi mo alam kung sino yung ad na nagbibigay sa'yo ng conversions, patay ka. Pagpunta mo dito sa Ads Manager, sino yung i-scale ko dito from 150 alin kaya dito sa dalawa yung i-increase ko na ano na campaign, 'di ba? So, mahirap yon pagka hindi mo alam yung, ini-scale mo na campaign, okey? Ngayon punta tayo ng Facebook Ads Library. Sagutin ko muna itong mga tanong dito. Meron tayong mga tanong dito. Coach, yang Meta Suite, yan na po ba yung business portfolio? Hindi po, magkaiba po yan. Yung Meta Business Suite po, DeoGracia, ito po yung ginagamit ng mga social media managers, 'no? Magkaiba po yan sa business portfolio. Ito po yung Meta Business Suite, 'no? Dito ka nagpa-publish ng ads. Halimbawa 'pag pumunta ka dito sa ayan yung inbox mo, ibig sabihin nandito yung mga chat, 'no, sa inbox. 'Pag pumunta ka ng planner, dito yung puwede mong i-schedule dito yung mga post mo. Halimbawa, kamukha nito, ano na ba ngayon, 12. So 13 puwede mong i-schedule yung post mo. Sabi ni Meta, schedule mo yung post mo ng 7:00 ng gabi bukas kasi yun yung yun yung active times nung follower or yung followers mo or yung audience mo. Yan, oh, so puwede mo silang i-schedule dito, isa-isa. Ayan, kamukha nito blanco, meron ka namang na-schedule dito. So, yun yung purpose ng Meta Business Suite. Ang Ads Manager itong nakikita mo na 'to, okey? Dito ka nagra-run ng ads. Ngayon anong tawag dito, yung business portfolio mo, yung ito, 'di ba, yung may 360 ad account na yan, yun. Yan yung, business portfolio po ninyo, okey? So, yan po yung pagkakaiba ng dalawa, DeoGracia, okey? Ang dark
ang create ads, yung ba yung dark post? Yes, tama po, diyan. Okey, yung 'pag nag-create ka ng ads from scratch, yun po yung dark post. Pagka nag-publish ka sa page mo, tapos ginawa mo siyang ad, yun yung existing post or regular ad, existing post or regular post used as an ad. Opo, ganun po yung pagkakaiba nung dalawa, okey? Ano po ibig sabihin ng duplicate? Ibig sabihin ng duplicate, yung existing na ads mo or ad set or campaign, idu-duplicate mo into a different campaign, 'di ba? Kung nasa campaign level ka nag-duplicate, campaign level yung gagawin mo. Kung nasa ad set level ka nag-duplicate, ibig sabihin nun, yung ad set mo na yun within the same campaign, nag-duplicate ka into a different ad set. Kung sa ad level ka nag-duplicate ka within the same ad set. Ipakita ko sa'yo HM ha, para makita mo. Kamukha nito, ito yung campaign level, okey, HM. 'Pag itong okey, i-uncheck ko muna ha. 'Pag itong A/B testing tutoring na campaign, kinilik ko, ibig sabihin 'pag kinilik ko 'tong duplicate, yung buong campaign yung dine-duplicate ko. Pero kapag pumunta ako ng ad set level, tapos kinilik ko 'tong ad set, dinuplicate ko 'tong ad set na 'to, ibig sabihin, yung ad na nasa loob nitong ad set na 'to, which is itong dalawang ad, maisasama ko yun, mai-duplicate. Okey, kasabay siyang madu-duplicate nung ad set, okey? 'Pag sa ad level ako nag-duplicate, kamukha nito, new ad, okey? Ibig sabihin nasa loob siya nung ad set na 'to, CD o branch. Depende yun kung saan ka magdu-duplicate, HM lang kasi yung pangalan mo dito, eh, okey? Okey, paano po ba nakikita kung ilan na yung conversions or purchase? Good question po ni Bernadette. 'Di ba ganito nga 'di ba, so meron tayo ditong itinuro ko sa inyo, kamukha nito halimbawa si Aliyah Mamay, yan kamukha niya. So ibig sabihin nag-purchase siya sa page mo. Kung nag-purchase siya sa page mo, iki-click mo 'tong order status, tapos ordered, paid kung nagbayad na siya. Kung ka-o-order lang, eh, di i-click mo lang ordered, 'no? Kung na-ship na siya or na-book, i-click mo 'to. Now, make sure na itong data sharing na 'to, naka-check 'to, 'no? Kasi nakalagay dito, "Share business activities for Aliyah to improve ads." 'No, 'pag hindi yan naka-check, yung, data, hindi yun bumabalik kay Meta or kay Facebook. Kailangan naka-check ito para lahat ng gagawin mo dito ay bumabalik yung data papunta kay Facebook. Okey, 'pag bumalik yung data kay Facebook, makikita mo yan dito sa Ads Manager. Lalabas yun dito. Pupunta ka dito sa performance, ah, hindi, customize columns, tapos i-type mo dito purchase. Ayan, purchases tapos value. Lalabas po yun dito. Okey, ayan kamukha nito, may meta purchases isa. So diyan po siya lalabas. Okey? So, ngayon naman kung lead naman siya, imo-mark as lead mo naman siya. Mark as lead, okey? And then yung lead stage na yun, ano na ba siya? Automatically guys, ang, default pala nun is intake 'pag, sa yung default ng leads. Ngayon kung nasa halimbawa, real estate kayo, life insurance, ano pa ba, basta't leads yung kino-collect niyo, yung mga tao na posibleng maging customer ninyo, iki-click niyo 'to, tapos ita-tag niyo siya as halimbawa qualified leads ito, 'no? 'Pag kinilik mo 'tong qualified, ibig sabihin matinong kausap. Pagka halimbawa, in progress or nag-uusap kayo, 'yan puwede niyo nilagay dito. Converted, ibig sabihin na naging client mo na siya.
Lost, ibig sabihin naman nito is, ikaw yung kausap pero sa iba bumili. Okey? Parang ano 'yan, yung kanta ba na 'yun? Pinagtagpo pero di ano, pinagtagpo pero hindi tinadhana, 'yan. So, parang gano'n. Lalo sa kotse, kung nagbebenta ka ng kotse, nag-inquire sa'yo, sa iba bumili, 'yun lost. 'Yun po yung tawag do'n. Tapos 'pag yung walang katinoang kausap, not qualified, ibig sabihin, wala lang, nagbebenta ka ng kotse tapos, nag-inquire, may balot pa kayo, ayan, patay tayo diyan, not qualified 'yun. So, eto siya, tapos lalagyan mo siya ng label. Kung new customer siya, kumbaga naging client mo siya, new customer, today's date, order placed, puwede kang maglagay ng notes. Halimbawa, kakausapin pa si misis, kausapin pa si misis, 'yan, 10 yung asawa, ayan. So, kaya matagal mag-decide, ang daming asawa. So, 'yun, ise-save mo lang siya diyan. Tapos, um, dito sa label, halimbawa, puwede mong ilagay ng label dito, kunyari June customer, 'yan, puwede or customers, 'yan puwede. Tapos 'pag yung labels na 'yun, makikita mo 'yan dito. Okey, lahat nung ni-label mo, kamukha nito 3D design Ilagan, lahat nung naka-label ng 3D design Ilagan, lalabas siya diyan, 3 lang yung meron ka dito. 'Yan, so lalagyan mo ng label 'no, para madali mo siyang hanapin. Ito yung mga ad ID, oh, ang dami. Tapos tingnan natin kung may mga eto kamukha nito, IDS review 'yan. So ayan, so madaling hanapin 'yan pagka meron kang labels na tinatawag. Okey? So yun po yung pag-sa-tagging natin, okey? Ah, ngayon punta tayo ngayon sa Ads Manager, okey? Para ayusin natin yung ating, um, column 'no, yung reporting column po natin. Ngayon kung messaging campaign lang kayo, 3 lang ang babantayan ninyong metrics, okey? Wala ng iba, ito 3 lang. 'Pag messaging campaign, 3 metrics lang, messaging metrics. Okey, number 1, number of leads or messages. Ilan yung pumasok na message. Number 2 is quality of messages. Matino bang kausap. Number 3 is cost per message. Okey? Ano ulit? Number of messages or leads, quality of messages, tsaka cost per message. 'Yan lang po yung babantayan niyo. Ilalagay ko na dito, Ngayon, ayusin muna natin para mas madali niyong ah, ma-check yung metrics po ninyo. Punta kayo sa customize column, tapos remove niyo na dito yung mga hindi naman kailangan. Kung alin 'to, schedule, tanggalin na natin 'to, conversion rate ranking, tanggalin na muna natin 'yan. Attribution setting, last significant edit, actions, 'yan tanggalin ko muna. So, lalagay ko muna, amount spent dito sa dulo or saan yung budget? Ito yung budget. Unahin natin yung budget. Ayan, delivery, yan. Budget, amount spent, ad set name, ayan. Bid strategy, kahit tanggalin ko na 'to. Ito, results, cost per result, pagtabihin natin, reach and impressions, ah, kahit tanggalin ko muna 'tong purchases na 'to, kung sa messages lang naman, reach and impressions and apply. O, yan lang muna sa messages, 'Pag messaging campaign kayo, 'pag wala kayong website o kaya landing page. Ito lang naman yung kailangan niyo, okey?
Yung column lang na 'to, budget, amount spent, delivery, results, cost per results, reach and impressions. Okay na 'yan, hindi, 'wag niyo na masyadong dagdagan ng ano, ng, reporting column. Napakarami niyan guys, tingnan mo 'to, 'Pag kinustomize column mo, sobrang daming metrics na nandito. Ngayon kung isa-isahin po natin ito, hindi na po 5-day Facebook Ads Challenge ang tawag dito, abutin tayo ng 30 days. Kung iisa-isahin ko po ito sa inyo, ha. Ngayon, tinuturo ko po sa inyo yung pinakamabilis na paraan para ma-monitor ninyo yung inyong metrics. Ito lang, budget, amount spent, delivery, results, cost per result, reach and impressions. Okay na 'yan. Ngayon, 'pag sa messaging campaign, ito lang yung babantayan mo, cost per result. Okay, tatlo 'yun, 'di ba? Cost per message or cost per result, pareho lang 'yun. Okay, bakit? Kasi kailangan mong ma-identify magkano yung ideal cost per message mo moving forward. Magkano yung willing kang bayaran kay Meta, 'yun yung ibig kong sabihin do'n. Halimbawa kung na-identify mo na, okey, hanggang ₱31 lang ako per message. Anything beyond ₱31 is already expensive. Kamukha nito 48.64, 137. So ibig sabihin nun, kung may na-identify kang cost per message, yun na yung metrics na iko-continue mo moving forward. Tapos na tayo sa messaging, sobrang dali lang nito sa messaging campaign. Ngayon pupunta tayo sa landing page or sa website purchases. Okay, eto na yung medyo madiwara kasi madami po siyang reporting column na kailangan mong bantayan. Meron kang link clicks. Okay, puntahan mo yung link clicks. Ang susunod mo diyan is landing page views. Okay, landing page views. Susunod po diyan is adds to cart. Susunod diyan, initiate checkout. Kita nyo marami? Ang susunod diyan, add payment info. Susunod diyan is purchase. Ayan. Purchases, tsaka dapat meron siyang value. Susunod diyan is ROAS o yung tinatawag na return on ad spend. Okay, parang may nakalimutan pa ako, frequency. Ito, add natin 'tong frequency. Ayan siya. Yung frequency, itatabi ko 'to sa may impressions. Ito, asan na 'yan? Impressions, ayan. Apply. Ito na siya, 'di ba? So, ang mangyayari po nun is meron ka ng cost per result, reach, impressions, frequency, link clicks, landing page views. Pansinin niyo wala siyang record o wala siyang data dito kasi messaging campaign lang si Miss Joyce. Pero once na meron kang website, 'no, lalabas po itong mga data na ito. Okay? Ayan, pati yung value na 'yan, yung 'pag ginawa mo 'to Miss Joyce, halimbawa meron kang mga naging customer dito sa itong mga 'to, 'pag may naging customer ka diyan tapos nilagay mo ng order status paid, 'no? Ah, parang bakit walang laman 'tong ano, conversation, wala akong makita. Walang laman, oh. Hindi kaya bug ito? Bug, bug ni Meta. Ayan, oh, hindi ko makita yung conversation niyo dito. So, 'pag meron ka na-convert dito na customer, yung purchases mo dito guys is lalabas yung dito. Yung purchase conversion value. Pero nagtataka ako bakit wala siyang laman dito. Kailangan mo kasing lagyan yung ano dito, ng, create order. Okay. So anyway, so nandito tayo ngayon sa reporting column. Ngayon punta tayo ngayon dito sa Facebook Ads Library. Tingnan natin yung, puwede niyong i-stock yung ano niyo guys, yung competitor niyo dito sa Ads Library. 'Yan, Facebook Ads Library.
So, ba't Pakistan yun nandito? Philippines. Add category, yan. Halimbawa, Nike. No? Nike. Tingnan natin kung nagra-run siya ng ads. Nagra-run siya ng ads. Halimbawa, dumaan sa newsfeed nung target audience mo yung ads ni Nike. Or ikaw, halimbawa, ikaw yung nagra-run ng ads ni Nike. Dumaan sa newsfeed, counted yun as reach. Eto. Ibig sabihin na-reach nung na-reach yung target audience mo. And at the same time, impressions na rin po siya. Pansinin niyo yung reach mas mababa sa impressions. Anong pinagkaiba ng reach and impressions? Ang reach po is yun yung na-reach ng ads mo. Yung impressions, ito po yung number of times your ads being shown to your target audience. Ito yung binabayaran mo kay Meta, yung number of impressions. Kaya meron kang CPM. Wala yung CPM ko dito. Teka. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na CPM, cost per 1,000 impressions. Ito yung unang-unang binabayaran mo kay Meta bago ka i-charge, bago i-compute ni Meta yung cost per message mo, yung cost per click mo. Ayan po yung unang-unang metric na binabayaran mo kay Meta. So halimbawa, kamukha nito, reach 7,086 yung na-reach ng ad mo. Pero out of 7,086, more than almost twice nilang nakita yung ads mo. Or twice nilang nakita yung ads mo, kaya almost 14,000 yung impressions. Ayan o, kapag tinignan mo yung frequency, 1.90 because yung 7,000 na katao na yun, halos 7,000 na katao nakita yung ads mo more than once. Kamukha nito, ang frequency nitong isang campaign na 'to is 3.35. Ibig sabihin, out of 7,000 na na-reach nung ads mo, 3 beses nilang nakita yung ads mo. Dumaan sa newsfeed nila 3 beses on the average. Ganyan po siya. And yung cost per 1,000 impressions mo is isang campaign na 'to is 75.06. Ito namang campaign na 'to is 47.08 and so on and so forth. Okay? So gano'n po siya, basahin yung metrics mo. Ngayon, pagdating mo dito sa link clicks, 'pag kinilik ko 'to, halimbawa ako yung nakita ko yung ad mo, kinilik ko 'tong shop now button, 'no? Lalabas po yun, data na yun sa link clicks. Eto, okey, lahat ng nag-click doon sa button po ninyo. And makikita mo yung mga clicks na yan, kasama po dito yung mga, see more button. Ngayon, wala kang nakikitang landing page views kasi wala ka namang landing page. Okay, pero kung may landing page ka, ganito na po siya. 'Pag lumabas po yung ganito, ibig sabihin po nun, yan na po yung product page or landing page views. Okay? Next would be, 'di ba, add to bag or add to cart. So, 'pag yung user nag-click ng add to bag, okay, tapos lalabas yun dito sa adds to cart, 'no? Ayan o, adds to cart. Para ka lang namimili sa Shopee or Lazada, adds to cart. Tapos checkouts initiated, kapag kinilik ko 'tong, saan na yun? Ito, 'di ba meron na akong in-add to cart. 'Pag kinilik ko na 'tong, guest checkout initiated na po tawag dun. Okay? Tapos 'pag fill out ko 'to, nilagay ko yung email address ko, yung first name, last name, phone number, tapos, kamukha nito, 'yan. Tapos kung halimbawa magbabayad ako through GCash or Google Pay, PayPal, GrabPay, or cash on delivery, 'pag kinilik ko yung place order, magfa-fire na po yung tinatawag na purchases dito sa column na 'to. Mabibilang na dun kung ilan yung bumili, okey?
Next po nun yung value nung item, yung, value ng item is 2,245. So ngayon ang mangyayari po nun is yung value lalabas po siya dito, purchase conversion value, ayan o, purchase conversion value. Ngayon yung return on ad spent o yung tinatawag na ROAS, ito po siya, ayan, purchase return on ad spent, lalabas po siya dito, okey? Paano siya kino-compute? Total purchase value, halimbawa 5,000 yung total purchase value, divided by halimbawa nag-spend ka ng 1,000 pesos sa ads, o ang return on ad spent mo is 5x. Okay, i-di-divide mo lang doon sa total ad spend mo. 5,000 yung total kunyari ng items, i-di-divide ko siya sa 1,000 pesos na ads spent, o di 5x. Okay, does that make sense? Sagutin ko yung mga tanong dito guys sa chat. Madali lang ba yung metrics for messaging campaign? Sobrang dali lang sa messaging, 'no? Total number of messages, quality of messages, cost per message, yun lang. Yung tatlo lang na yun. Ngayon, pagdating natin bukas, magco-compute tayo. Kasi yung ROAS ninyo, halimbawa, services kayo, o kamukha nito ni Miss Joy, services siya. Hindi naman siya nagbebenta ng physical product online. So, kukumputin mo yan, Miss Joyce, manually. So, ituturo ko sa inyo yung Facebook Ads Calculator tomorrow. Okay? So, sagutin ko yung mga tanong, madami na. Natabunan na ako ng tanong dito. What is the purpose nung ginawa natin, Miss Queen? For tracking purposes, 'no? Yung kaninang ginagawa ko for tracking purposes kasi tina-track natin yung ad na responsible dun sa conversions. Kasi you cannot scale something if you don't know how to track your ads that are responsible for bringing the purchases or results for your campaigns. Okay? Hopefully nasagot ko ng tama yung tanong mo, Miss Queen. Paano po ba nakikita kung ilan ang conversions or purchases? Dun, yung column na yun, purchase column, Miss Bernadette. Ngayon kung services ka ang binebenta mo, Miss Bernadette, hindi mo makikita yung purchase dun. Kamukha ni Miss Joyce, learning center siya, walang purchases na lalabas dun. Kukumputin mo siya manually, ituturo ko yun bukas. Okay? Halimbawa, nagka-car wash business ka, eh wag kang maghanap ng purchase dun sa ano, sa Ads Manager. Okay, o halimbawa salon business ka, tapos services yung binebenta mo o yung provide mo, wag kang maghanap ng purchase value dun. Real estate agent ka, wag kang maghanap ng purchase value dun sa Ads Manager. Ah, Life insurance agent ka, walang purchase value dun, kukumputin mo siya manually. Pero kung nasa e-commerce ka, nagbebenta ka ng products, nagbebenta ka ng supplement, nagbebenta ka ng t-shirt, nagbebenta ka ng sapatos, may purchase value dun yun. Puwede mong lagyan ng purchase value, especially kung meron kang website or landing page. Okay? Hopefully malinaw po yun ano, Miss Bernadette. Ask ko lang po, paano yung sa mga messaging campaign, gumagana din po ba yung ganyan sa suite 'pag nag-click ng converted leads ay automatic na siyang mapupunta sa conversion ng ads para malaman yes. Basta't pasok doon sa 7-day attribution window ni Meta. Halimbawa, nag-message ng Monday sa'yo sa page mo, tapos bumili sa'yo ng bandang Sabado, dapat within 7-day period nag-convert siya para mag-attribute yung sale doon sa Ads Manager. Pero 'pag lagpas ng 7-day attribution window yon, may chance na hindi na yun mag-ano, mag-register dun sa Ads Manager. Kaya importante na marunong kang mag-compute manually. Okay, yun yung pag-uusapan natin tomorrow. Okay, puwede rin siyang i-upload as CSV via offline events. Pero most of the time hindi rin siya accurate, eh, 'no? Good for you kung talagang
'pag pinasok mo yung CSV file ng customers mo, kumbaga apple to apple yung data mo, well then and good. Pero most of the time, meron talaga siyang discrepancies, LA Bugay. Okey? Miss Joyce, for example, meron po kayong one campaign, paano po ang gagawin kapag madaming creatives? Dun siya ilalagay sa ads, 'di ba? Bakit po ang yung iba madaming ad sets tapos madami ding ad creatives? Medyo magulo lang po 'tong tanong ko pero sana ma-gets ninyo. Ako po kasi Miss Joyce, madami akong ad sets and marami din akong creatives. Ang framework na ginagamit ko, one campaign, okey? Sa isang campaign na yun, hindi ko na gagalawin yun, okey? Ang gagawin ko, yung campaign na yun, testing campaign ko ito. Lahat nung tinetest ko na ads nandito sa test campaign na 'to. Tapos magdu-duplicate lang ako ng ad set, tapos each ad set ₱100, tsaka isang ad lang. So, duplicate ko lang ng idu-duplicate yun kaya ang dami kong ad sets, ang dami ko ring ads na one ad set, one ad pero ₱100 lang yun. Okey, so kaya madami akong gano'n. So, okey lang po yun. Ngayon, kung mag-i-scaling ka na, isang campaign lang, isang ad set, tsaka bombahin mo ng maraming ads. Okey, Miss Joyce? Again, isang campaign, isang ad set, tapos yung isang ad set na yun malaki na yung budget no, halimbawa ₱5,000 per day. Tapos marami ka ng ads dito, ibig sabihin yon yung laman nung ad set na yun yung mga winning ads mo na galing dun sa testing campaign. Ishi-shoot mo lang doon sa validate campaign o yung sa scaling campaign mo na tinatawag. Yun po yung framework na ginagamit ko. From testing, sa testing, yung ₱100 dun hindi ko na ginagalaw yun. Gagalawin ko lang yung ₱100 dun kapag tumaas na yung cost noon tsaka ko lang siya papatayin, hindi ko na ini-scale yun. There are times na ini-scale ko yun kapagka consistent talaga yung result, iniunti-unti ko siya, ang tawag ko dun vertical scaling. Nilalagyan ko ng budget unti-unti, incrementally 20% paunti-unti. Pero aside from that, meron na akong validate campaign na itong ad na 'to, nilabas ko na siya from the testing environment, nilagyan ko ng mas malaking budget. So, ibig sabihin simultaneously nagra-run yung testing campaign ko plus yung validate campaign ko. Yung testing campaign ko ₱100 lang, yung validate campaign ko nasa ₱1,000 na yun. Nagra-run sila simultaneously. The only time na papatayin ko yung test campaign is kapagka tumaas na yung cost nito. So, by the time na tumaas yung cost nito sa testing campaign ko, okey lang yun 'pag pinatay ko kasi meron na akong kapalit dun which is yung validate campaign, yung scaling campaign ko na tinatawag. Okay, I hope I was able to answer your question, Miss Joyce. 'Pag madaming creatives, okey lang yun. Ah, mas madami mas maganda kasi test ka lang ng test, hindi po natatapos yung testing 'no. 'Pag natapos yung testing mo, halimbawa may mga nakikita ako nagra-run ng ads, yung creatives nila last month, yung pa rin yung creatives nila this month. Tapos nagtataka sila, "Ba't gano'n ang baba ng sales ko, ba't gano'n walang nag-i-inquire?" Eh, natural. Dalawang dalawang buwan ng tumatakbo yung ano mo, yung ads mo, wala kang bagong tinetest. Wala ng bago dun sa mata nila. So, every week ang suggestion ko 3 to 5 ad creatives ang ite-test mo. May kilala ako, grabe sila mag-produce ng ads. Kung meron yatang 100, 500 per week. Grabe sila mag-create ng ano, ng creatives. So, ngayon sa ano tawag dito, in this day and age, kung hindi ka pa makakapag-create ng maraming creatives, nandiyan na si ChatGPT, yung Canva, andiyan na yung AI, ang dami na. So, kasalanan mo na lang talaga yon. Okey? Kung hindi ka makakapag-produce ng maraming creatives, ang dami ng paraan, 'no? Ako, I suggest invest kayo sa ChatGPT, ₱1,000 lang 'yun, 1,1 lang yata if I'm not mistaken. Yung Canva mas maano pa nga yung Canva, eh, mas mahal pa yung Canva, eh. So, invest kayo sa ChatGPT na premium, puwede kayong mag-create ng image dun, okey? Gusto niyo makita kung paano mag-create ng image sa ChatGPT, napaka-ano, kahit na wala kayong Canva puwede kayong mag-create dito.
Pakita ko sa inyo, kasalanan mo na lang talaga pag wala pag wala kang creatives na nagte-test. Ito, tingnan niyo, create an image, create an image 1080 by 1080 for my Facebook ads. A man, let's say, create an image 1080 by 1080 for my Facebook ads. A man confused about the calculator, uh, uh, a man holding a calculator, confused about the Facebook ads metrics with a background of calculus. With a calculus background, with a calculus background. Ba't ba mga ano niyan, makikita niyo 'tong ads na 'to, gagawin kong ad 'to. Makikita niyo na yan, makikita niyo magiging ads ko 'to. Ano ko 'to, iro-run ko as an ad. Ayan niyo, kung paano mag-create ng creative. Pakita ko lang sa inyo. Minsan mabagal talaga siya pagka maraming gumagamit. Sagutin ko yung mga tanong habang nagge-generate. Um, paano ito ma-apply kung content creator po? Anong type of content creator, Miss Beverly? Ano po ba kayo? Ang brand deals ba ang hinahanap ninyo? 'Di ba? Kung brand deals ang hinahanap ninyo, let me know. Pwede kitang i-unmute kung gusto mo. Paano po kung media buyer ako, coach? Gamit ko pong ad account is yung account ko sa mga client ko. Ano po kaya ang pwedeng gawin? Mali yun, Miss Lay. Huwag mong gagamitin yung sarili mong ad account. No? Tinuro ko na noong day one. Kaya kamukha nito, no? Holding a calculator, a man, ayan, nag-generate na siya. Ngayon, papakitaan ko kayo ng magandang Teka lang, pakita ko sa inyo kung paano ako mag-create ng Ipapasok ko yung picture ko dito para magmukhang ako naman. Hopefully magmukhang ako. Diba? Teka lang, hanapin ko lang yung pictures ko. Asan na yun? Ito, may pictures. Sandali, hanap ako ng magandang picture din na pa pwede kayong pakita. Ito. Subukan natin tong picture na to. Try natin, Ayan, share ko ulit yung Ayan. Recreate this image using my picture. Tingnan natin. Attach herein is my picture. Tingnan natin kung malapit-lapit sa ko, sa mukha ko. Ayan. So, wait natin mag-generate si ChatGPT. Kung media buyer ka, mali yung ginagawa mo. So, kailangan yung ad account ni client ang gagawin mo or yung gagamitin mo.
Ano po ba pinagkaiba ni Boost sa ads? I think na late ka ng pasok, Miss Richelle. Wala ka ba dito nung day 1, day 2? Na-explain ko po yung pagkakaiba nung, Boost Post tsaka Ads Manager. Yung Ads Manager po is eto po siya, okey? Ngayon yung Boost Post kasi limited lang po kasi yung ano mo diyan, limited lang yung, anong tawag dito? Yung settings. Kung hindi kamukha nitong Ads Manager nandito lahat ng settings na kakailanganin mo. So pag-create mo, ayan o meron kang campaign objectives. Kasi sa Boost Post, automatically ang ginagamit mo dun is engagement, 'no? Yun yung default kasi ng Boost Post. Kapagka naka-ano ka, naka-Ads Manager ka, ayan magagamit mo 'tong mga 'to. Ta's marami kang settings na magagamit. Kumbaga ma-ma-maximize mo yung ano mo, yung campaign mo. Okey, kung wala ka nung day 1, day 2, reviewin mo yung ano natin. Opo, hindi siya maayos naging blue lang. Okey, ayan. Minsan kasi ano, 'pag garbage in, garbage out din 'yan. So, kailangan i-ano mo siya, ayusin mo yung prompt mo. Puwede po ba isang campaign i-de-duplicate yung ad set, example 5 duplicate ad set if off natin yung campaign, ma-off din ba lahat ng ad set? 'Pag in-off mo yung campaign level, ma-o-off lahat po yung ad set tsaka yung ad diyan, 'no? 'Pag in-off mo yung sa campaign level, ma-o-off lahat yon. So, kung i-off mo lang yung ad set, patay din yung ad level, okey? So, depende kung saan ka magpapatay. Ano mas maganda, dark post or existing post na ads? You test both, Miss Queen, 'no? So, ako gano'n ang ginagawa ko, isang, dark post, regular post, 'yun tinetest ko lahat, okey? Walang maganda sa akin, lahat 'yun tinetest ko, Miss Queen, okey? Again, ulitin ko, walang maganda. Tinetest ko sila lahat tapos tsaka ko lang siya made-determine kung maganda. May magandang dark post, may pangit na dark post, may magandang regular post, existing ad, may pangit din. So, bottom line ang sagot ko dun, i-test mo pareho. What's the use of duplicate po? HM ang gamit nun para hindi ka na gumawa from scratch. Kaya mo idu-duplicate yung campaign or yung ad set para hindi ka na mag-create from scratch. Or especially sa ad level, kung dinuplicate mo yung ad level, hindi mo na siya gagawin from scratch. Kumbaga, ang papalitan mo na lang halimbawa video or image, o di madali na lang sa'yo. Kasi kung hindi ka mag-duplicate, matagal ka na mabagal. Bakit wala po ako nung data sharing button? What do you mean? Paano tanggalin yung ad ID na nilagay sa isang ad kung nagkamali? Iba pala yung ad na mas effective once to change. Tanggalin yung ad ID? Ire-rename mo lang yun. Kung tatanggalin mo yung ad ID, ire-rename mo lang, yan. Pupunta ka lang dito sa ad level, tapos asan na yan? Kunyari ganito. 'Di ba mali yung ad ID, kunyaring mali yung ad ID na yan, o di i-click mo 'tong pencil tapos palitan mo, 'no? Palitan mo yung ad ID, okey? May ginagamit po ba kayong automation app? Yung sa Messenger campaign ko, ang ginagamit ko lang dun is yung ano lang, yung default lang ni Meta, okey? Pero yung dun sa email marketing campaigns ko, dalawa yung gamit ko dun, yung Go High Level tsaka yung Wix. Sir, mas okey ba yung may website talaga for product sales like Shopify or Pancake? Yes, oo. Kung may product ka talagang binebenta, Miss Bernadette, mag-invest ka sa Shopify, Pancake, Storecake, whatever. Yung mga yan naman tools lang naman yan, eh. So, hindi naman yan ibig sabihin na nag-invest ka sa tools, eh, lalaki na yung benta mo. Siyempre kailangan mo pa rin i-market talaga ng maayos yung products mo. Okay, it's just tools, 'no, na simple ng buhay mo. Okay, kasi isipin mo kung meron kang 25,000 na messages na pumapasok sa page mo, hindi ko alam kung ano, kung makakakain ka pa nung kinabukasan, 'no? Kasi may client ako, meron kaming 5 page, tapos, almost everyday,
hindi namin mabilang kung ilan yung pumapasok na messages. So, yun, mag-invest ka talaga sa mga ganun. Paano po gumagana yung lookalike audience? Yung lookalike audience po kasi, Johan Ibarle, hindi ko na siya masyadong ginagamit ngayon. Although, tinetest ko pa rin naman from time to time, pero hindi ko na siya masyadong ginagamit. Kasi, I noticed na, isipin mo ganito Johan Ibarle. Kunyari, meron kang audience size na um, 10 million dun sa campaigns mo. Ang budget mo, let's say, 500 pesos per day. Yung 500 pesos per day mo na yun, hindi naman kayang tamaan yung 10 million na audience size na yun eh. Ba't ka pa maglo-look alike? Kung yung 10 million na audience size nga na yun, hindi mo masaturate dahil sa liit ng budget mo. 'Di ba? Isipin mo, 10 million yung audience size mo, ang kaya lang naman tamaan ng ads mo sa 500 pesos mo, let's say 15,000 na katao. Ba't ka pa maglo-look alike? Hindi mo pa nga masaturate yung 10 million na audience size. And the reason why every time na naglo-look alike audience ako, mataas din yung cost per acquisition. Okay, imbis na bumaba, every time na naglo-look alike ako, I'm not sure sa iba, pero yung cost halos pareho lang or mas mataas pa. Kaya hindi na ako masyadong naglo-look alike. Puwede po i-download lahat ng names nung nag-i-inquire, puwede mo gamitin sa pagta-target ko sa FB page. Puwede mong i-download yung data and make sure na nandoon yung email address tsaka yung contact number. Pero kung pangalan lang yung nandoon, hindi mo yun magagamit para i-retarget yung ano, yung mga users na yun. Si Rochelle, boosting pa lang kasi nagagawa ko sa page ko, wala pa akong portfolio. Gawa ka ng portfolio. Ano po kaya campaign objectives sa Japan Surplus? Japan Surplus, messaging campaign for engagement. Pwede yun. O kaya mag-live ka, Rachel. Okay? Ano po magandang ilagay sa interest kapag nasa real estate business ka po? Ito, napag-usapan na natin to kahapon. I'm not sure kung wala ka, Diograsya, kagabi or kagabi. Sa interest targeting or sa demographics targeting, magagamit nyo pa sa ngayon yan. So, kumbaga, sulitin nyo na hanggang ngayon, nandiyan pa yung interest sa demographics targeting. Ilagay mo lang real estate doon sa ano sa ads manager, no? Real estate 'yun, tatamaan na 'yun ng ano mo ng yung audience na hinahanap mo. Okay, meron naman doon sa ad set level, 'di ba tinuro ko doon kagabi, sa interest or demographics targeting, mahahanap mo doon. Real estate 'yun, dire-diretso na 'yun. Pero kung ako sa'yo, mag-focus ka sa ads mo, 'wag doon sa interest or demographics targeting. Geolocation pwede. Halimbawa, puro taga Cavite lang ang gusto mong tamaan ng ads mo, do'n okey 'yun, 'no? I-compact mo yung geolocation targeting mo, okey 'yun. Pero kung sasabihin mo sa'kin, ano kayang magandang interest or demographics targeting? Sabihin ko man sa'yo, Miss Deogracia, yung pinakamagandang interest na puwede mong tamaan sa real estate. Pero kung sablay yung ads mo, kahit gaano pa kaganda yung napindot mong interest doon, hindi yan magwo-work. And I promise you that. Okay? So, gano'n lang po siya. Yes, Miss Joyce, 100 pesos per ad set. 100 pesos per ad set. Tapos isang ad lang. I-test mo siya for 3 to 5 to 7 days. 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Meron ako dito sa forum. Pag pumunta kayo sa forum, pwede nyo i-download yung framework. Pupunta kayo dito sa digitalhomey.net. Punta kayo ng forum. Tapos dito sa search bar, type mo lang dito 100. Ito, 100 pesos. Ayan. Tapos, i-click mo tong download.
Ayan yung ginagamit kong framework, no? Send ko na lang din dito para pwede niyong i-download, no? Eto siya. Okay? Ay, yung ChatGPT natin tuloy nawala. Ayan. Sample ChatGPT image, please, na car insurance and product, please. Sample ChatGPT image, please, na car insurance and product. Car insurance. Ay, magandang ano dito. Kaya tapusin naman natin tong ano, hindi ko na natapos yung ano ko, yung picture ko, yung image ko dito. Ah, eto, copyhin natin to. Okay. Okay, let's refine. Use the same image you created above. Okay, use the same image you created above for my Facebook ads. 1080 by 1080 points. A man holding a calculator. Yan, tingnan natin kung magagamit yung ano, yung image ko na to. Ayan, so hopefully tama yung prompt natin. Okay, so sagutin natin yung iba. Ah, sa ads ninyo about this class and klase ng yung klase ng campaign na ginagawa, ano to? Nyo, how much yung budget in ilan days? Almost everyday ko po nakikita yung page ko, na-curious ako paano gawin. Hindi ko masundan yung tanong mo, Sir Johanna. Pakiulit mo yung ano. Pakiulit mo yung text, yung message mo dito sa chat. Nakaka-create din po ba ng image pag free account? Yes, pero isa or dalawa lang yata, HM. Pag naka-premium ka, yun, medyo multiple images ang pwede mong gamitin. Kaya lang minsan nag-aano siya eh. Yung kamukha nung nakaraan, parang 15 or 20 images ako nagawa. Tapos biglang nag-ano siya, parang nag-overheat yung ano, nag-overheat daw yung ano ni ChatGPT. Yung, I don't know, hindi na ako nakapag-create. Kumbaga, kinabukasan na ulit ako nakapag-create. Oh, yan oh. Yan, medyo na, yan, Facebook. Kaya lang ito, merong Facebook logo. Hindi to papayagan ni Meta. Hindi papayagan yan, maano niya yan, mapa-flag niya yan. Okay, this looks good. Just remove the F logo at the back and we're good. Yan. Yan natin. Makikita na yan mamaya or bukas maglalad na yan as an ad. Okay, so let's see. Pogi. Sample insurance. Coach, napansin ko sa dark post samples nyo, di nyo ginamit yung 5 headlines, 5 primary text, at 5 description. Or pwede din gamitin lahat for less risk of ad fatigue. Pwede. Pwede yun. Yung nagkataon lang doon, Sam, kasi existing post yung gamit ni ano ni Miss Joyce. Ah, yung kay Miss Joyce existing post kasi yun eh. Kaya ano, hindi lumabas. Di ba pwede i-download ang lahat ng names na nag-inquire? Pwede po siya gamitin. Nasagot ko na to. Sir, napapalitan po ba ang ad text sa video post? Pwede. Kapag regular post, pwede mo siyang palitan. No? I mean, pwedeng regular or dark post, pwede mo siyang palitan.
Kaya lang ang I suggest kapag dark post siya at na-publish niyo na siya, nag-live na siya as an ad, wag mo nang gagalawin unless otherwise kung talagang sobrang, kumbaga mali talaga yung nakalagay dun sa ad. Halimbawa, may date dun, halimbawa, we're going live on June 30, pero ang totoong live niyo pala is 25, so palitan mo talaga yon. Si Bernadette, pag-aralan ba natin dito pag-setup ng pixels with website offline. Nasa advanced lessons po 'yan, Miss Bernadette. May question po sana ako medyo malalim about costing ng audience. Can I unmute? Costing? What do you mean costing? Sa bukas, diyan pag-usapan natin yung costing. Dun mo siya isingit 'no? Okey lang 'yun kasi nandodo'n tayo ano, calculator talaga 'yun. Dun mo siya isingit bukas. Wag mo siyang kalimutan. Ah I can't fulfill latest request because it violates our content policies. If you like, I can recreate the image without any logos or branding elements. Just let me know how would you. Okay. Recreate the image without. Yes, please. Recreate the image without any logos or branding elements. Ayan. If digital product na ebook, diretso na po ba sales campaign? Yes, Maria Tiglao. I would suggest dapat may landing page ka or meron kang website. Thanks for confirming. I still can't remove the previous request even though the logo still violates our content. Describe what you want to see and to include. May Facebook kasing logo dun sa likod, eh, nakakabwisit. Madali na lang 'to, ako ng bahala dito, tanggalin ko na lang ng lagyan ko na lang ng, ah, overlay sa taas. Okey, so goods na 'yan. Okey, sino pa ba? Hello sir, ano po pangalan ng customized columns para makita yung above average or below average text? Jessan, pagpunta mo sa Ads Manager, eto, pagpunta mo dito sa Ads Manager, punta ka ng ad level. Ito, 'di ba ano 'yan, tatlo 'yan, campaign level, ad set level, tapos ad level. Punta ka sa ad level, tapos idiretso mo siya dito, gawin mo ditong performance in clicks. Lalabas yun dito, ayan, oh. Quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Performance in clicks ang hahanapin mo, eto. Dapat nasa ad level ka, hindi kasi yan lalabas 'pag nasa ad set ka. 'Pag nasa campaign level ka, wala rin yan, dito yan makikita sa ad level. So, quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Mukhang okey naman 'tong mga ads ni ano, ni ni Miss Joyce. Ito ang mukha nito mga below average. Yan, pangit naman talaga, hindi walang ano, yan, we are hiring. So, walang effort. Pero okey naman yung iba, above average or average naman. Okey, sana nakatulong Miss Jessa. Ah, naka-auto ata anyway, ano ng company? Sorry, naka-auto ata. Anyway, ano campaign ang ginawa niyo for this class? Kasi almost everyday nakikita ko yung ads ninyo sa FB. How much po ang budget per day? Ilan days niyo po nakarun yung ads niyo? Grabe naman si Johan Ibarle, talagang parang ang question naman niya is, mabi-BIR tuloy ako niyan. Hindi, um, sige ganito na lang 'no, Johan or Johan. Um, almost everyday mo siya nakikita, ito na lang sasagutin ko, ilang days po naka-run yung ads niyo? 24/7, 7 days a week, 365 days. Ibig sabihin all the time, araw-araw. Okey, mula umaga hanggang gabi paggising mo,
bago ka matulog, naka-run yung ads ko, yung iba kasi pinapatay. So, 24/7 siyang nag-aano. The only time na pinatay ko yung ads ko nung December. December, mga third week, second or third week ng December last year. Kasi ano na parang nakita ko wala na, yung mga tao sobrang busy. Yun lang yung time na pinatay ko yung ads ko. Pero magmula nung January hanggang ngayon, running yung ads ko. Okay, and then I keep on testing pa 100 pesos, 100. Yung ginawa kong ad ngayon, itong naka-blue na to, lagyan ko ulit ito ng 100 pesos. 100 pesos per day. Tapos pag i-run ko yan ng 3 days, tapos maximum 5 to 7 days, pagka na-reach ko na yung 1,000 impressions, tapos ang cost per result nito ay beyond my ideal cost, saka ko siya papatayin. Does that make sense, guys? Baka sabihin mo naman milyon-milyon ako mag-ads, hindi po pa 100 lang tayo. Okay? Sir, paano makapasok sa advanced lesson? Mag-enroll po ako. Ma'am Bernadette, punta lang kayo ng website ko. Punta kayo ng website ko, tapos punta ka lang digitalhomey.net. No, tapos click mo tong online courses. Tapos hanapin mo tong expert level digital scientist. Pag nag-enroll ka dito sa digital scientist, lahat ito bibigyan kita ng access. Itong advanced, itong beginners, ito, yan. So, itong ultimate Facebook ads metrics. Ayan, maliban lang dito sa one-on-one, tsaka dun sa face-to-face. Yan, to 100 pesos Facebook ads strategy, ayan. So, lahat yun, ibibigay ko sa iyo yung access pagka nag-enroll ka dito sa expert level. Tapos, meron tayong GC. Meron tayong exclusive Telegram GC na you can ask for questions. Lifetime membership na rin ito, one-time payment lang. Tapos every month meron tayong twice a month na live training session. Tuloy-tuloy yun. Lifetime coaching na yan. Okay? So, Jorwin. Sir, nag-create kami ng campaign tapos na-publish na siya pero in draft pa siya. Hindi pa siya na-publish kung naka-in draft pa siya. 'Di ba? So, hindi siya na-publish. Hindi, ipa-publish ko siya. Paano makita kung anong existing ad na ang effective na sa same business ko? Tinuro ko na po siya kanina, HM, 'no? Kunin mo yung ad ID, ibangga mo dun sa Ads Manager, 'no? Ad ID nung dun sa Messenger, ibangga mo sa Ads Manager. Tapos yun, makikita mo kung aling ad ang nagko-convert. Okay? So, ayan, natabunan na tuloy ako. Sagutin ko na yung iba dito para ano na tayo. Curious lang si Johan. Okay. Nag-additional ka ba ng budget, sir, sa pag-run mo ng ads? Kasi 'di ba if ma-reach mo na yung hanging fruit, kasi siyempre lifetime mo na nira-run yung ads. Yes, nag-increase ako ng budget. Nag-increase ako ng budget, tapos for as long as napasok dun sa cost ko, okay lang yun. Pero nagre-reduce ako ng budget pagka sobrang taas ng ng cost. Okay, question po, okay lang po ba na off agad ng ads sa first day naka 12 hours na kung wala pang purchase? Ako, Sir Oliver, ganito, hindi ako basta-basta nagpapatay ng ads kapag hindi na-reach yung 1,000 impressions. Bakit? Kasi baka masyadong maaga yung pagpatay ko ng ads. Okay? Yung iba kasi parang, okay, magde-decide na ako agad-agad. Hindi mo pa nga nare-reach yung 1,000 impressions, 'di ba? Patapusin mo muna yung 1,000 impressions. Pag nakuha mo na yung 1,000 impressions, tingnan mo kung magkano yung cost per 1,000 impressions at magkano yung cost per result. Pag mataas yung cost per result na hindi pasok doon sa cost per acquisition mo, patayin mo. Paano mo malalaman yung cost per acquisition mo? Yun yung pag-aaralan natin bukas. Okay? Paano makikita yung hindi. Sagot. Paano magpa one-on-one, sir? Nalilito pa din ako. Johan Ibarle, meron akong one-on-one dito. You just need to book.
here, ito, one-on-one live coaching Facebook ads, ito, 24,099. Click mo lang 'tong start course, tapos message mo ako, kung kailan tayo mag-start. Gano'n lang siya. Or message mo ako sa page. How much po sa advance? 10,499 po, Dio Gracia. Sir, pwede po mag-sit in sa next batch? 2 days ako hindi nasundan. Yes, pwede. Message mo lang sa page, Jonal. Yung one-on-one ba, coach, is isang business lang? Kung marami ka namang businesses, pwede naman natin pag-usapan sa isang session. Kasi 5 session naman yun, eh. Okay? Adrian. Sagutin ko na lang last na si Miss Yvonne, Adrian. Hi coach, kapapasok ko lang sa Zoom. Question, kung may budget ako ng 500 per day, 5 ad sets, 5 ad creatives, tig 100 pesos per day. Yes. Yun yung ginagawa ko. Or mas okay na taasan ang budget. Hindi. Sa testing, ganun muna yung ginagawa ko. Kung 500 yun, tigo 100 per ad set, tapos sa isang ad set, isang ad lang, isang ad creative. Di ba? Yung advance po ba, live training din? Yes, Miss Yvonne. Twice a month yun, live. Okay, meron tayong twice a month na yung tawag ko doon bi-monthly coaching calls live. Parang ganito. And you can ask as many questions as you want. Doon sa mga previous training na binigay ko access sa'yo. Mag-add na lang if nakapag-avail na ng 10,499. What do you mean? Pag nagpa one-on-one ka sa akin, Sir John, automatically kasama na yung 10,499. 'Di ba? Pag nagpa one-on-one ka sa akin, automatically kasama ka na sa bi-monthly coaching calls, kasama ka na hindi ka na mag-a-additional. Kung ano yung binayaran mo, 24,999, yun na yun. Plus bibigyan kita ng access doon sa lahat ng courses ko, yun na yun. One time purchase lang. Okay? Puwede kitang i-unmute, yan. So, nagtatanong ka, eh. Yan, puwede kang mag-unmute. Hello, coach. Ah, Bali, ang ibig ko sabihin, coach, is ano, kunyari, 'di ba, yung 10,499 is lahat ng mga courses doon is access siya sa 10,499 maliban na lang doon sa one-on-one kasi syempre mas higher yung value nun eh. ah, So, pag what if ma-change yung mind ba? Kung sakali lang ba no or if may nagtatanong din kasi sa ano sa akin na what if daw kung ano kung saka pa sila nakapag-decide na, ay sana nag one-on-one na lang yung kinuha ko kasi di magbabayad ka pa rin ng 24,999. bali ano, Oo. hindi yung mag-add na lang sila ng ano, Hindi. bali Oo, iba yung para price ng okay, so okay. diretso ka na sa kung gusto mo magpa one-on-one, one-on-one tapos kasama ka na dun sa ano, sa exclusive, Telegram GC, 'di ba? Okay, okay. Para hindi ka ma-double black eye. Okay, okay, okay. Okey? Sige, Double coach. black eye yun, eh. Kasi baka ang akala ko is puwede na lang sila additional na lang kung ilan na Or lang yung ile-less na lang yung 10,499, hindi po, usually. okay, okay. Okey. Last Sige. na lang talaga si Sam. Puwede mag-test ng sabay ng ₱100 setup. Bale 2 campaigns tapos hindi, isang campaign lang. Tapos 10 ad sets, tapos magkaibang objective. Okay. Engagement at traffic puwede naman, Sam, puwede. So, dalawang campaign. So, isang campaign engagement, isang campaign traffic, puwede naman 'yun. Okay, overtime na tayo. Maraming salamat guys for joining tonight. I'll see you tomorrow. Ang pag-usapan natin is the Facebook Ads Calculator. I hope you will still be joining for tomorrow and you can still have the advanced, anong tawag dito, recordings. Puwede niyo panoorin do'n sa dashboard niyo. I hope nakaka-access lahat sa dashboard. Okay, maraming salamat and have a good night. See you tomorrow. Bye-bye.